Amen. So, nagpapasalamat po ako sa ating pong pastor sa patuloy na tiwala. At katulad po na lagi kong ipinapatotoo, ang pagtayo po sa likod ng pulpito, ito po ay biyaya, pagpapala at kahabagan ng Panginoon. Bakit po? Because I'm only a sinner, saved by grace. Amen. Ngayong hapon po, buksan po natin ang ating mga Bible, Matthew chapter 11. Babasa po tayo ng 2 verses mula sa salita ng Diyos, Matthew chapter 11. Matthew chapter 11. Basahin po natin verse 28 hanggang 30. Matthew chapter 11 verses 28 to 30. So sabayang pagbasa po tayo. Verse 28 up to 30. Okay, verse 28, ready, read. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you, and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. For your yoke is easy, and my burden is light. Nais ko pong ihatid sa inyo ang mensahe mula sa salita ng Diyos. Ang sabi po doon sa verse 29, and ye shall find rest unto your souls. And ye shall find rest unto your souls. Tayo po yung manalangin. Muli po aming dakilang Diyos. Ama, salamat po sa kagalakan, sa pagpapala na meron po kami ngayong hapon dahil minarapat niyo po, Panginoon. Una po ay kami ay tipunin upang kayo po ay patuloy naming sambahin sa Espiritu at katotohanan. At salamat po, Ama, sa salita niyo po na aming pong binasa at sa pagpapalain niyo po, Panginoon, ang aming pong pangangaral, ang pakikinig po namin ng inyong salita ngayong hapon. Patuloy po ang dalangin namin, ang inyong kapatawaran sa aming mga kasalanan. Patuloy po ang dalangin namin, ang inyong paglinis sa amin pong mga karumihan. O Holy Spirit, work in our lives through Thy Word na amin pong tatanggapin ngayong gabi. Kayo po ang patuloy na mataas, kayo lamang po mabigay ang kaluguran sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Salamat po, makakaupo na po tayong lahat. And ye shall find rest unto your souls. Alam niyo po, napakahalaga po ng rest. Para po tayo makapagpatuloy, dinisenyo tayo ng Panginoon to find rest unto our souls. Amen. Katulad po ng puso ng tao, alam niyo po ba na ang puso ng tao continuously nagpapump ng dugo sa katawan natin 24 hours a day, 7 days a week. Walang hinto. At kung may lifespan na 70 years ang isang tao, ang ipapump na dugo ng puso natin, kasi ang pagpump ng dugo ng puso natin, nagsisimula sa sinapupunan ng mga nanay. At kung 70 years, ang ipapump niya ay 55 million gallons of blood. Kayang pumuno, kung alam niyo yung super tanker na barko, kayang pumuno ng 3 super tanker na barko. At alam niyo po ba, kung bakit nagagawa ng puso natin yan nang walang hinto? Sa bawat contraction ng puso, dinisenyo siya ng Panginoon na may period of relaxation. Nagpapahinga siya. Kaya nga sa science, pag nag-contract ang puso, ang tawag doon systole. Pag nag-relax ang puso, ang tawag doon diastole. Kaya sa BP, systolic 120. Kalimitan. Ang over niya, yung relaxation, over 80. Standard. Kaya nga, napakahalaga. Naturally, when we are carrying a burden, kapag tayo po ay may pasan-pasan na bigat, tayo po ay mapapagod at tayo ay manghihina, especially kung yung dinadala po nating bigat ay napakahabang panahon at walang pahinga. Kaya nga, bakit po? Magagamit mo yung energy ng katawan mo at ikaw ay manghihina at ikaw ay mapapagod. Ngayong gabi po, pag-aaralan natin mula sa salita ng Diyos
kung paano tayo hindi panghihinain ng mga pasanin na ating pinapasan. Kaya nga, tandaan po natin, lahat po tayo, bago ka man o matagal nang mananampalataya, bata ka man o may edad ka na, lahat tayo nakaka-experience ng pasanin. Walang exemption. Lahat tayo nakakaranas ng kabigatan, lahat tayo may pinapasign. One kind or different kinds of burdens. Kaya nga tingnan po, i-plus natin yung sa image 1. Kaya nga ang tao po, may kanya-kanyang pasanin sa buhay. Lahat po tayo, ano? Merong burden sa bahay, merong burden sa pamilya kung ikaw ay magulang, may burden ka sa finances ng iyong mga anak, may burden ka sa trabaho, may burden ka sa, kung estudyante ka, may burden ka sa school, at yung burden sa yan, pasan-pasan mo araw-araw. Burden sa kalusugan mo, burden sa business mo, burden sa position mo sa company, sa realidad ng buhay, lahat po tayo ay merong pinapasan na bigat. Sabi ng Bible, sabi ng Panginoon, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden." At sabi rin ng Bible, doon sa huling bahagi ng verse 29, "And ye shall find rest unto your souls." Tinuturuan tayo ng Panginoon mula sa salita ng Diyos for us not to be weakened by the burden we carry. Kung paano tayo hindi panghihinain ng mga pasanin na dala-dala natin. Kaya nga ang tanong ko ngayong gabi, dumating na po ba sa buhay natin na bigat na tayo sa bigat na pinapasa natin? Dumating na ba tayo sa buhay natin na pagod na tayo sa pasanin na dinadala natin, na nahihirapan ka na? Tandaan po natin mga kapatid, iba po yung may pasan-pasan ka sa loob ng isang araw lang. At iba rin po yung may pasan-pasan ka ng maraming araw. Iba rin yung pasan-pasan mo ng maraming linggo. Iba rin yung pasan-pasan mo ng maraming buwan, ng maraming taon. It is one thing to lift up a burden once. It is another thing to lift it up many times, kaya tayo nai-stress. Kaya tayo nababurn out, kaya tayo nakakaisip bumigay at bumitaw. Kaya ngayong gabi, tinuturuan tayo ng salita ng Diyos how to deal with the burdens we carry. Ang sabi ng Panginoon, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest." Ang unang bagay na itinuturo sa atin ng Panginoon na dapat gawin natin for us not to be weakened by the burdens we carry, "Come unto me." Lumapit tayo sa Panginoon. Let us choose to come unto Christ. Piliin natin to draw nigh unto the Lord, to draw nearer and closer to the Lord. Kasi mga kapatid, paano tayo palalakasin ng Panginoon? Paano tayo magkakaroon ng kapahingahan sa ating mga kaluluwa kung tayo ay lumalayo sa Panginoon? Sabi ng Panginoon, "Come unto me." Dapat gumawa tayo ng desisyon na lumapit sa Panginoon. Ang malungkot mga kapatid, kung kailan tayo maraming pasanin, saka tayo lumalayo sa Panginoon. Kung kailan tayo nabibigatan, saka tayo lumalayo sa Panginoon. Kung kailan bigat ka na, saka hindi ka a-attend. Saka hindi ka magbabasa ng Bible, saka hindi ka mananalangin, saka hindi ka mag-i-involve sa gawain. Hihinto ka mag-soul winning, hihinto ka mag-visit, mag-Bible study, hihinto ka mag-akay at mag-alaga ng kaluluwa. Ang sabi ng Panginoon, "Come unto me." Tingnan niyo po mga kapatid, the more na lumalayo tayo sa Panginoon, the more na bumibigat ang pasanin natin. The more na nai-stress tayo, the more that we get weary. Kaya ang sabi ng Panginoon, unang bagay, "Come unto me." Here is what the Lord says. Tingnan niyo po. "Come unto me,
all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Pansinin niyo po, come unto me, all ye that labor and are heavy laden. Hindi sinabi ng Panginoon, bitiwan mo muna lahat ng pasanin mo, saka ka lumapit sa akin. Sabi ng Panginoon, come unto me as you are, all ye that labor and are heavy laden. Lumapit tayo sa Panginoon, ano man ang kondisyon natin, ano man ang pasanin natin, ano man ang kalagayan natin. Ang sabi ng Panginoon, come unto me. Hindi niya sinabi ng Panginoon, lumapit ka later sa akin kapag hindi ka na napapagal. Hindi sinabi ng Panginoon, lumapit ka sa akin kapag hindi ka na nabibigatan. Ang sabi ng Panginoon, come unto me. Lahat kayo na napapagalan, lahat kayo na nabibigatan. Lumapit kayo sa akin. Come unto me, sabi ng Panginoon. Come unto me. Lumapit tayo sa Panginoon, anuman ang problema mo. Lumapit tayo sa Panginoon, anuman ang naging kamalian mo. Lumapit tayo sa Panginoon, anuman ang sitwasyon mo ngayon. Anuman ang nakaraan mo, lumapit tayo sa Panginoon. Anuman niyang kabigatan natin, lumapit tayo sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, come unto me. Anuman ang sinasabi ng mga tao sa iyo, anuman ang ginawa ng mga tao sa iyo, anuman ang nangyayari sa pamilya mo, come unto me, sabi ng Panginoon. Kahit hindi ka maunawaan ng mga tao, mga kapatid, kahit gulong-gulo ang isip mo, sabi ng Panginoon, come unto me. Amen. Kaya nga, kahit pasabihin natin, marami kang hindi pa maunawaan, ang sabi ng Panginoon, come unto me. Amen. With all your burdens, all ye that labor, come unto me. Amen. As ye are. Kaya nga napakahalaga po, mga kapatid. Anuman ang nangyayari sa trabaho mo, anuman ang nangyayari sa negosyo mo, anuman ang nangyayari sa eskwelahan mo, sa pamilya mo, ang sabi ng Panginoon, come unto me. Amen. Hindi niya sinabi, saka ka na lang lumapit sa akin kapag maayos na ang lahat sa buhay mo. Sabi niya, come unto me. Lahat kayo na nabibigatan, lahat kayo na napapagalan. Kaya nga mga kapatid, kahit gaano ang kabigatan natin, sabi ng Panginoon, come unto me. Amen. Kahit ano pa ang pasanin mo, sabi ng Panginoon, come unto me. And He's still there for us lagi. He is waiting. He will receive us anytime we will come unto Him. Kahit pa sa isip mo, hindi ka qualified. Kahit pa sa isip mo, you are a failure. Kapag pinili nating lumapit sa Panginoon, doon maayos ang buhay natin. Doon tayo magkakaroon ng tunay na kapayapaan, tunay na kalakasan, at tunay na kapahingahan ng kaluluwa. Come unto me. Lumapit tayo sa Panginoon by faith, through His Word. Lumapit tayo sa Panginoon through prayer. Kasi pag sinabi pong communication na pag-aralan natin sa Sunday School, we speak to the Lord through our prayer. And God speak to us through His Word. Kaya nga, paano natin mapapakinggan ang tinig ng Panginoon kung di tayo nagbabasa ng Bible? Paano natin mapapakinggan ng Panginoon kung hindi tayo nakakapakinig ng preaching? Paano tayo makakapakinig ng tinig ng Panginoon kung di tayo nakakapakinig ng Sunday School? Kaya nga mga kapatid, paano mangungusap ang Diyos sa atin kung wala tayong salita ng Diyos? Paano natin sasabihin na malapit tayo sa Panginoon kung wala tayong salita ng Diyos? Ang paglapit sa Panginoon, mga kapatid, it is not based on feelings. Hindi sa nararamdaman natin. It is based on the truth of the Word of God. Amen. Kaya nga, what we need is the Word of God, mga kapatid. Without the Word of God, lalong bumibigat ang pasanin natin. Without the Word of God, lalo tayong manghihina espiritual. Lalo tayong magkakasakit espiritual. Lalo tayong manlulupaypay hanggang tayo ay bumitaw, hanggang tayo ay bumigay. Kaya nga mga kapatid, first thing the Lord wants us to do,
come unto Him. As we are. Kaya sa verse 29, sabi ng Bible, take my yoke upon you. Take my yoke upon you. Nung binabasa ko ito, sabi ng Panginoon, take my yoke. Kaya nga, yung aking pamatok, hindi yung pamatok na hindi galing sa Panginoon. Dahil ang sabi ng Panginoon, take my yoke. Kunin mo yung aking pamatok, hindi yung hindi galing sa akin. Kaya nga, let us cast off the burdens that the Lord did not tell us to carry. Hindi sinabi ng Panginoon na pasanin mo yan. Ang sabi ng Panginoon, take my yoke. Kaya nga sa buhay natin mga kapatid, kaya tayo nabibigatan, kaya tayo we are heavy laden, sabi ng Bible, kasi marami tayong pinapasan na hindi pinapapasan ng Panginoon sa atin. Katulad noon. No? Kaya bigat na bigat tayo mga kapatid. God did not command us to carry those burdens. Anumang burden, anumang yoke na di galing sa Panginoon, hindi dapat natin bitbit, hindi dapat natin pasan. Ano ang dapat gawin? Identify those burdens, those yoke, and take it off. Mga burdens na kung saan hindi pinapapasan ng Panginoon. Kasi sabi ng Panginoon, take my yoke. Yung people's opinion about us, hindi mo dapat pinapatulan yan. Yung expectation ng tao sa ginagawa natin, sa mga inaasahan nila sa atin na gawin, yung gusto nila na maging ikaw, yung expected nila na magkaroon ka. Expectation, people's opinion, hindi dapat yan pinapasan. Kaya pagka naapektuhan ka ng mga nambaba sa'yo, sasabihin mo, binabas niyo ko, anong kasalanan ko? Affected ako. Kaya nga hindi lang yung others people opinion, yung personal opinion mo sa sarili mo. Kaya ka bigat na bigat, yung personal expectation mo sa sarili mo, na ikinukumpara mo ang sarili mo sa ibang tao. Ikinukumpara mo yung esposo mo sa esposo ng iba. Ikinukumpara mo yung mga anak mo sa mga anak ng iba. Ikinukumpara mo yung accomplishment mo sa accomplishment ng iba. Hindi sinabi ng Panginoon na pasanin mo yan. Hindi yan para sa iyo. Kaya bigat na bigat ang maraming tao. Pati ba naman yung political issues, pinapasan? Pati yung mga business issues, pinapasan. Pati yung private life ng ibang tao na confidential, pinapasan. Pati showbiz issue, pinapasan. O bakit parang bigat na bigat ka? Eh kasi naghiwalay na si Catherine Bernardo, si Daniel Padilla. Eh ano ngayon? Eh kasi pagka nagkaganon, magiging PWD sila. Anong PWD? Person na walang jowa. Tingnan mo yan. Kaya bigat na bigat, hindi yan para sa atin, para pasanin. Sabi ng Panginoon, take my yoke. Yung mga nakaraang pangyayari sa buhay natin na hindi maganda at dahil doon, pasan-pasan mo, hindi ka makamove on. Yung mga masamang ginawa ng tao sa atin na hanggang ngayon hindi mo mapatawad. Yung mga maling desisyon na nagawa natin na, tingnan niyo po, pinagsisihan na natin yan eh. Pinatawad na tayo ng Panginoon, humingi na tayo ng tawad. You learn from the lesson from it. Pero bakit pasan-pasan pa rin natin? Pinatawad na tayo ng Panginoon, pero bakit hindi mo mapatawad ang sarili mo? Sabi ng Bible, forgetting those things which are behind. Hindi yan profitable, hindi yan nakakatulong. But reaching forth unto those things which are before. And what is that? That is the mark of the price of the high calling of God. Kaya nga, napakahalaga po mga kapatid.
yung mga maling desisyon nating nagawa, yung mga masasamang nangyari sa nakaraan, napasan-pasa rin natin, kaya hindi tayo makapag-focus, kaya hindi tayo makapag-concentrate sa ginagawa natin. Why? Because it keeps on bothering us. Sabi ng Bible, hindi yan para sa iyo, para pasanin mo. Kaya bigat na bigat tayo. Pag may nakita kang tao na nasisira ang araw mo, kaya bigat na bigat ka. Kaya napakahalaga. Matthew 18 verse 15. Kung may nagawa man siyang mali sa iyo, lapitan mo kayong dalawa. Kaya nga may mga bagay na sinasabi ng Panginoon na di yan para sa iyo. Hindi yan para pasanin nyo. Tingnan nyo, John 21. Nangyari dyan kay Peter eh. John chapter 21. Sabi ng Bible, verse 20. Then Peter, turning about, seeth the disciple whom Jesus loved following, which also leaned on his breast at supper and said, Lord, which is he that betrayeth thee? Verse 21, Peter seeing him saith to Jesus, Lord, what shall this man do? Ano sabi ng Panginoon? Jesus saith unto him, If I will that he tarry till I come, what is that to thee? Follow me. Kung loloobin ko, datitari na hanggang sa pagbabalik ko, ano yun sa iyo? Follow me. Hindi yan para pasanin mo. Doon sa Book of Acts, Acts chapter 1, ito yung tanong ng mga disciples sa Panginoon. Acts chapter 1, verse 6 and 7. When they therefore were come together, they asked of him, saying, Lord, wilt thou at this time restore again the kingdom to Israel? And he said unto them, It is not for you to know the times or the season which the Father hath put in His own power. It is not for you to know. Anong para sa atin? But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me, both in Jerusalem, in Judea, and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. It is not for you. Kaya nga, napakahalaga po. Alam niyo po ba, kung bakit maraming taong nagwo-worries, bakit sila stress, bigat na bigat, kasi may mga bagay na hindi pa nangyayari, pinapasa na nila. Kaya sabi ng Panginoon, take no thought for tomorrow, for tomorrow shall take thought for the things of itself. Hindi pa nangyayari, pinapasa na. Hindi mo nga alam kung anong mangyayari, kung darating pa ang bukas eh. Sabi ng Proverbs 27 verse 1, boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what a day may bring forth. Sabi nga ni Pastor, tomorrow may never come. Once na tumundog ang trumpeta, kukunin tayo ng Panginoon. Kaya nga tingnan niyo po mga kapatid, image number 2. If we will let the Lord identify the burdens that we are not supposed to carry, it will relieve us of so many burdens that are not profitable. It will relieve us those burdens that are not helpful, that are not beneficial to us. Kaya nga tingnan niyo po, Galatians chapter 5 and verse number 1. Ano nangyari doon sa church in Galatia? Sabi ng Bible, stand fast therefore in the liberty wherewith Christ hath made us free, and be not entangled again with the yoke of bondage. Ito ang nais po ng kaaway. Dito madami ang nadadaya ang dyablo. Ang katuruan ng Bible patungkol sa kaligtasan, Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. For by grace are ye saved through faith. And that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Kaya nga, dadayain ng kaaway ang mananampalataya tulad nung nangyari sa Galatia, na kailangan pa rin ganapin ang buong kautusan kasama na yung circumcision para manatiling ligtas. Tatandaan natin, sabi ng Bible, Christ hath redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us. Christ hath made us free.
Kaya nga, Christ hath already paid our sins at the cross of Calvary. Do not entangled again with the yoke of bondage. Kaya nga, sabi nga nung awitin natin, my sins are gone. Christ bore our sin in His own body on the cross and has shed His own blood for our soul. Kaya nga, be not entangled again with the yoke of bondage. Kaya nga, even the apostle, sabi nila sa Acts chapter 15, about this issue, sabi sa verse number 10, now therefore, why tempt ye God to put a yoke upon the neck of the disciples, which neither our fathers nor we were able to bear? But we believe that through the grace of the Lord Jesus Christ, we shall be saved, even as they. Kaya nga, sabi ng Book of Hebrews, the Lord Jesus Christ is our rest. Tingnan niyo po, sa buhay natin, kaya pala tayo bigat na bigat, kaya pala tayo hirap na hirap, kaya pala tayo pagal na pagal, kasi may pinapasan tayo na di naman ipinapapasan ng Panginoon. Kasi ang sabi ng Panginoon, take my yoke upon you. It is the only God-given yoke na dapat pasanin natin. Kaya nga, doon sa Sunday school lesson natin dati, tandaan po natin, may mga burdens that we need to bear individually. Galatians chapter 6 verse 5. Garalan na natin to. May mga pasanin na dapat pasanin natin bawat isa sa atin. Sabi sa Galatians 6 verse 5, for every man shall bear his own burden. At may mga burdens na dapat pasanin natin bilang simbahan. Galatians chapter 6 verse 2, bear ye one another's burdens and so fulfill the law of Christ. Kasi po mga kapatid, ang bawat isa sa atin may mga God-given burden. God-given responsibility. Sa family, kung tatay ka, may God-given burden ka. Kung ikaw ay nanay, may God-given responsibility ka. Kung ikaw ay anak, meron kang God-given responsibility. Bilang miyembro ng simbahan, we have God-given burden. We have God-given responsibilities. Yan po ay God-given responsibilities na hindi mawawala sa atin. Sa family, may God-given burden. Sa church, merong God-given burden. We must look at it at the word, as the Word of God says. Kailangan tingnan natin yan kung paano sinasabi ng salita ng Diyos. Burden. God-given responsibilities to our family is not a problem. It is a burden. God-given responsibilities to the church is not a problem. It is a burden. Kaya parati nating narinig, we must have burden for the lost souls, we must have burden for the children, we must have burden for the projects to fulfill the Great Commission. Kaya nga sa mga God-ordained leaders sa church, may God-given burdens, responsibilities. Sa church members, meron tayong God-given burdens, meron tayong God-given responsibilities. Kaya nga, sabi ng Panginoon, take my yoke upon you. Image number 3. Ang yoke po ay sa Tagalog pamatok. Inilalagay kasi yan sa batok ng baka o ng ox. Kaya nga, ang sabi ng Panginoon sa ating text sa verse number 28, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Ano sabi ng Panginoon? Take my yoke upon you, and learn of me, and ye shall find rest upon your souls. So, papaano? To find rest unto your souls, ang sabi ng Panginoon, una, take my yoke upon you, and learn of me. Kinalasipay na ng Panginoon yung mga burdens na hindi dapat nating pasanin. At kinalasipay din ng Panginoon yung mga burdens na dapat nating pasanin. Tinuturuan tayo ng salita ng Diyos yung mga God-given burdens na meron tayo.
Pero ito, para magkaroon tayo ng rest, sabi ng Panginoon, ye shall find rest unto your soul. Take my yoke upon you. Take my yoke. Sa kaisipang tao, nung binabasa ko, sa kaisipang tao, parang ironic. Inalis ng Panginoon yung mga pasanin na dapat nating pasanin, pero ang sabi ng Panginoon, ang tugon ng Panginoon, para magkaroon ka ng kapahingahan sa iyong kaluluwa, take my yoke. Isa pang pasanin. Yoke, isa pang bigat. Sabi ng Panginoon, nabibigatan, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, take my yoke. Take my yoke. Sabi ng Panginoon, nung sinabi niyang yoke, alam natin yoke, He is addressing work. Kasi pag yoke, may hihilahin ka. Pag yoke, meron kang aararuhin. Pag yoke, meron kang papasanin. The Lord is addressing what a work is, and that is the Lord's work. Take my yoke. In order for us to understand what rest is, we need first to understand what work is. Take my yoke. Dito po sa text natin, if we will understand kung ano ba talaga yung rest, dapat maunawaan natin kung ano ang work. And ye shall find rest. And ye shall find rest unto your souls. Kasi lahat tayo merong God-given burden. Here is what the Lord says. Take my yoke upon you. Sa isipang tao, di ba added weight yan? Sa isipang tao, ay bigat din yan eh. Ano? Sa isipang tao. Pero ang sabi ng Panginoon, and learn of me. If we will see what the Lord's work is, katulad ng sinasabi ng salita ng Diyos, mauunawa natin kung ano ang rest for your souls. It is not the way man see work. Kasi sabi ng Bible, Isaiah 55 verse 8, for my thoughts are not your thoughts, neither your ways my ways. Unless maging ayon ang puso at isipan natin sa salita ng Diyos, babalik at babalik tayo sa kalagayan na nabibigatan tayo sa pasanin araw-araw. Halimbawa, meron kang business, pagod na pagod ka dun sa business, then nag-decide ka magbakasyon. Why? Pagod ka eh. Gusto mo magbakasyon. Pagkatapos ng bakasyon, sa ginawa mong pagbibiyahe, sa ginawa mong mga pinuntahan mo, sa ginawa mong mga activities doon sa bakasyon mo, pagkatapos ng bakasyon mo, pagod ka pa rin. Ang laki na nagastos mo. Sa dami ng ginawa mo, pinuntahan mo, napagod ka pa. Pagbalik mo, sabi ng mga kakilala mo, ang ganda naman ng mga post mo, ang ganda naman ng mga lugar na pinuntahan mo, ang ganda ng mga activities mo, nakapagbakasyon ka, pero ang totoo, pagod ka pa rin. Kasi sa tao, ang ina-address natin, yung rest, apart from work. Panginoon, kapag naunawaan natin yung yoke na galing sa Panginoon, you will find rest unto your souls. Kapag hindi natin naintindihan, naunawaan yung purpose ng Panginoon in His God-given work, parati ka pa rin pagod. Parati ka pa rin bigat na bigat sa buhay mo. Lord, I need rest. Ano sabi ng Panginoon? Take my yoke upon you. May bubuhatin ka, may hihilahin ka, may aararuhin ka. Ibinigay yan ng Panginoon for you to find rest unto your souls. Kapag hindi mo naunawaan what God is teaching us, sasabihin mo, Lord, kakaunti na nga ang meron ako, mag-o-offering pa ako. Lord, ito na lang ang rest day ko sa trabaho. Mula Lunes hanggang Sabado, hanggang Biyernes, nagtatrabaho ko tapos hahayo ako ng Sabado. Lord, nagtatrabaho ko mula Lunes hanggang Sabado, tapos a-attend pa ako ng pagtitipon. Kapag hindi mo naunawaan yan, you will not find rest unto your souls. Sasabi mo, Sunday na nga lang ang rest day ko. Nag-work na ako ng Saturday, tapos a-attend pa ako. Pagkatapos, manunundo ka pa. Magmi-minister ka pa sa mga tao. Tapos whole day nasa pagtitipon.
Kapag hindi natin naunawaan ang itinuturo ng Panginoon, bigat na bigat pa rin tayo. Kasi ang purpose ng Panginoon doon sa yoke, hindi para mag-self-pity ka. Hindi para mag-complain ka. Hindi para manghimagod ka. Kapag naunawaan natin, nakita natin ang purpose ng Panginoon, ito ay to give you rest for your souls. To find rest. Sinong nagtatagal ang nagpapatuloy sa simbahan? Yun lagi nagsisimba. You shall find rest unto your soul. Sino yung nagtatagal, nagpapatuloy? Yung naglilingkod sa Panginoon. Yung nagso-soul winning. Yung nagba-Bible study. Yung nag-aalaga, nag-aakay ng kaluluwa. Yung nagmi-minister ng salita ng Diyos. Bakit nagpapatuloy? Bakit matatag na nagpapatuloy? They find rest unto their souls. Bakit? Yon ang magbibigay sa atin ng tunay na kapahingahan. Kaya nga, you want to find rest unto your soul. Sabi ng Panginoon, take my yoke upon you. Kanina sa kaisipang tao, itong yoke, dagdag na pabigat. At kapag ang isang bagay na may bigat, matagal mo nang pinapasan, kahit pa hindi gaano mabigat yan, later on, pabigat ng pabigat, habang ginagamit ng katawan mo yung stored energy ng katawan mo. Kaya ang mangyayari, sa umpisa ka lang masaya. Sa umpisa ka lang masigasig. Kasi here is the truth from God's Word. Itong yoke, gawain ng Panginoon. My yoke. Kapag kinuha mo ang gawain ng Panginoon, na malayo ka sa Panginoon, mapapagod ka. Mabibigatan ka, mahihirapan ka. Ganyan ang isang Kristiyano na naglilingkod pero malayo sa Panginoon. Lahat ng gagawin niya, iisipin niya pabigat sa kanya. Lahat ng gagawin niya parang pinapahirapan siya. Lahat ng ginagawa niya para maging mapait ang buhay niya. No! Kapag ang isang Kristiyano malapit sa Panginoon na naglilingkod sa Panginoon, magiging mapagpasalamat siya sa Panginoon. Lord, thank you for the privilege to serve you. Lord, thank you for the privilege to give my offering for thine glory. Magiging appreciative siya. Ma-appreciate niya the purpose of ministry is not to weaken you, but to strengthen you. Tingnan nyo, 2 Corinthians chapter 4 and verse number 1. The purpose of the ministry is not to weaken us, but to strengthen us. Sabi sa 2 Corinthians chapter 4 verse 1, therefore, seeing we have this ministry, as we have received mercy, we faint not. Amen. Kaya nga, isipin natin mga kapatid, sa hirap ng buhay ngayon, paano tayo kung wala ang simbahan? Sa hirap ng buhay ngayon, paano na tayo kung wala ang ministry? Paano kung wala ang giving? Paano kung wala ang salita ng Diyos? Saan tayo kukuha ng lakas? Saan tayo kukuha ng kapahingahan sa kaluluwa natin? Take my yoke. Sa atake na lang ng kaaway, paano na tayo kung walang simbahan? Paano na tayo kung walang ministry? Kaya makita natin ang purpose ng Panginoon in giving us the yoke, yung gawain ng Panginoon. Yoke is intended not to be carried alone by you, but with the Lord. Amen. Image number 4. Yung yoke, it's not intended to be carried by you alone. Kaya ang gawain ng Panginoon is not intended na gawin mong mag-isa, kundi kasama mo dapat ang Panginoon. Ang disenyo ng yoke, dapat dalawa, hindi isa. Napag-aralan po natin ito dati sa Sunday School. Doon sa Israel, ang ginagamit na ox sa yoke, hindi parehong bata. Merong isang may edad na oxen, at merong isang bata. May isang stronger and bigger at merong isang smaller. Yung veterano sa paghila at yung isang baguhan,
At yung veterano, tinuturuan niya yung batang ox how to pull the burden. Kaya nga sabi ng Panginoon, take my yoke upon you and learn of me. For my yoke is easy and my burden is light. Yung effort, tingnan nyo yung picture, yung effort, yung burden is on the older ox. Yung sa matandang baka. Yung mature ox, not on the new one. Kaya sabi ng Panginoon, for my yoke is easy and my burden is light. Amen. Mga kapatid, kaya tayo bigat na bigat, kaya tayo hirap na hirap sa ating paglilingkod is because we are doing it alone. Amen. Hindi disenyo ng Panginoon yan. Yoke yan eh. Hindi purpose ng Panginoon, yoke yan. Hindi intention ng Panginoon, yoke yan. For His ministry to be done alone. Ang disenyo ng Panginoon, kasama natin siya. That's right. To do it with Him. Kaya sabi ng Panginoon, number 1, come unto me. Lapit tayo sa Panginoon. Pangalawa, take my yoke upon you. At pangatlo, carry God-given yoke with the Lord. Yes, pagod na pagod ka from Monday to Saturday. Pero ang tunay na magbibigay sa iyo ng kapahingahan sa iyong kaluluwa, ang pagtitipon ng simbahan. Ang magbibigay sa iyo ng tunay na kapahingahan ng kaluluwa, yung soul winning. Yung nagba-Bible study ka, yung nag-aalaga ka ng kaluluwa, yung nag-aakay ka ng kaluluwa. Nagmi-minister ka sa mga tao ng salita ng Diyos. Kaya yung pag-awit mo sa Panginoon, sabi ng Panginoon, ye shall find rest unto your souls. Yung pagtugtog mo sa Panginoon, ye shall find rest unto your souls. Yung pagtuturo mo sa Sunday school, ye shall find rest unto your souls. Yung pag-aaser mo, ye shall find rest unto your soul. Yung pagmi-minister mo sa audio, sa ICTC, sa multimedia, ye shall find rest unto your souls. Yung pagiging prayer warrior mo, ye shall find rest unto your souls. Yung transport ministry, ye shall find rest unto your souls. Hindi mo masusumpungan ang kapahingahan ng kaluluwa mo sa trabaho mo. Hindi mo masusumpungan ang kapahingahan ng kaluluwa sa pagsha-shopping. Hindi mo yan makukuha sa pamamasyal, sa pagsuswimming, sa sport, sa mga hobbies mo. Masusumpungan mo lang yan sa gawain ng Panginoon. Take my yoke upon you, and ye shall find rest unto your souls. Kaya nga, sino ang masasayang Kristiyano? Sino ang mapayapang Kristiyano? Sino ang magalak na Kristiyano? Mga kapatid, yung mga Kristiyano na nasa simbahan ng Panginoon. Yung mga Kristiyano, ginagawa ang gawain ng Panginoon. At yung ginagawa ang gawain ng Panginoon, nakasama ang Panginoon. Sabi ng Bible, ye shall find rest unto your souls. Kaya nga napakahalaga po mga kapatid. Yung nagseserve sa Panginoon, yung nag-i-involve sa gawain ng Panginoon, kung tatanungin mo sila, hindi ba kayo napapagod? Parang hindi kayo napapagod eh. Ang sagot nila, yes, napapagod kami. Pero every time na nasa pagtitipon kami ng simbahan, nakakatagpo kami ng kapahingahan ng kaluluwa namin. Every time na naglilingkod kami sa Panginoon, binibigyan ako ng Panginoon ng panibagong lakas, ng panibagong sigla, ng kapahingahan ng kaluluwa. Binibigyan ako ng Panginoon ng di masayod na kagalakan at kapahingahan. I find rest unto my soul, but taking the yoke from the Lord. Kaya nga tinan niyo po mga kapatid, may mga mananampalataya, mga Kristiyano, maayos naman ang trabaho, malaki ang sweldo, professional, yung iba nag-aaral sa labas, pero nagsuko ng buhay as full-time. Bakit? Wala ba silang gagawin dito sa simbahan? Meron. Mas maaluan ba sila o magaan ang gawain dito? No! Pero bakit ginawa nila yon? Dito sila nakasumpong ng kapahingahan sa kanilang kaluluwa. Dito sila nakasumpong yung di masayod na kagalakan,
Yung di masayod na kalakasan na binibigay ng Panginoon. Yung mga tinawag ng Panginoon as missionary, sinend out sa ibang lugar. Madali ba? Maalwan ba doon sa lugar na pinuntahan nila? No! Pero bakit sila tumugon sa panawagan? Doon sila nakasumpong ng kapahingan ng kaluluwa nila. Doon sila nakasumpong ng kalakasan. Doon sila nakasumpong ng di masayod na kagalakan mula sa Panginoon. Tandaan po natin mga kapatid, the church will go on kahit pa nung wala tayo. At magpapatuloy ang simbahan kahit wala tayo. Pero ang Panginoon, sabi ng Bible, Acts 2 verse 47, tayo ay idinagdag ng Panginoon sa kanyang simbahan. Inilagay tayo ng Panginoon sa kanyang simbahan dahil kailangan natin ang kanyang simbahan. Amen. Take my yoke upon you and ye shall find rest unto your souls. Kaya sabi ng Bible, Hebrews 10:25, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another. So much the more as you see the day approaching. Tandaan po natin mga kapatid, ang gawain ng Panginoon, nagpapatuloy kahit nung wala pa tayo. At magpapatuloy yan kahit wala tayo. Pero pinagkatiwalaan tayo ng gawain dahil kailangan natin ang gawain. Ye shall find rest unto your soul. Dito mo lang mararanasan, masusumpungan ang kapahingahan ng kaluluwa. Kaya nga, yung ipinagagawa ng Panginoon sa atin, sabi ng Bible, kasama natin siya. Yoke yan. Take my yoke upon you. For my yoke is easy and my burden is light. Hindi po inalis ng Panginoon yung burden. Hindi inalis yan ng Panginoon. Pero tatandaan po natin, hindi tayo nag-iisa at hindi tayo mag-iisa. Kasama natin ang Panginoon. Kaya nga napakahalaga po mga kapatid. Finding God-given rest unto our souls. Masusumpungan lang natin yan. Sabi ng Panginoon, come unto me. Sa paglapit natin sa Panginoon. Kaya tayo nabibigatan, napapagalan, kasi malayo tayo sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, come unto me, and I will give you rest. Finding God-given rest unto our souls. Ang sabi ng Panginoon, take my yoke upon you. Let us unload ourselves of the burdens that did not come from the Lord. Sabi ng Panginoon, take my yoke. Kasi isipin na lang natin, lagi tayong may mabigat na pasan na hindi naman intention ng Panginoon na pasanin natin. Kaya nga sabi ng Panginoon, take my yoke. Take, unless na tumugon tayo sa panawagan ng Panginoon, unless na manumbalik tayo sa kalooban at gawain ng Panginoon, unless na mag-involve tayo sa gawain ng Panginoon, take my yoke, hindi natin masusumpungan ang tunay na kapahingahan ng kaluluwa natin. At ang sabi ng Panginoon, take my yoke upon you, carry the yoke with the Lord. Kaya sa lahat ng ginagawa natin, nakakaya natin, bakit? Kasama natin ang Panginoon. That's right, that's right. Hindi tayo manghihimagod, manlulupaypay, manghihina, mapapagal, mababurn out. Why? Ginagawa natin yon not alone, kundi kasama natin ang ating Panginoon. Amen. Yun po ang tunay na kapahingahan ng kaluluwa. Amen. Sabi ng Panginoon, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, and ye shall find rest unto your souls. Amen. For my yoke is easy, and my burden is light. Pasalamatan po natin ang Panginoon. Muli po aming dakilang Diyos, salamat pong muli sa inyong salita ngayong gabi. Pagpapalain niyo po ito, Panginoon, sa amin pong mga buhay. Salamat po, Panginoon. Tinuruan niyo po kami on how to deal with the burden sa amin pong mga buhay. Salamat po, Panginoon. Itinuro niyo po sa amin, Panginoon, na ang lahat ng gagawin po namin, hindi kami nag-iisa, kasama namin kayo. Kaya po, Panginoon, dalangin po namin na sa bawat saglit at sandali ng buhay namin, huwag naming makakalimutan ang itinuro niyo po sa amin on how to find rest unto our souls. At kayo lamang po, Panginoon, ang aming rest.
Bless niyo po ang invitation. Salamat pong muli sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen.